Filipino Families Philippines o Bukod ang Pilipinong pamilya, nagapanglakad ko na may laklako. Ngayong gabi mangungkot ko kay Kristo. Karong nakagagion ang maunang adlaw sa atong pagsilibra sa Bible di atingan sa pagpaabot sa adlaw na natawhan sa atong Ginoong Jesucristo. Sa atong pagpikarar atong tinuhaon na mapabastog ang atong espirituhalong na aspeto sa pagpamati sa mga tema nga ihatag sa atong mga sharer kada kagabihon. Ang atong kabukusan nga tema para sa Jubilee Year 2025 amo ang The Filipino Families Pilgrims of Hope. O kon ang Pilipino nga pamilya nagapanglakaton sa paglako. Ang Jubilee Year 2025 amo ang ika-500 katuig sa Kristyanismo sa Pilipinas. Para atong gilid maintindihan, atong balikan ang tema sa nagligad na tuig. Sayudan ng Simbahan, Pamilya sang Diyos. Diri sa atong parokya Santa Teresita del Niño Jesus, naghiliusa kag nagulupod, nagitukib ang mga kinahanglan sa mga utod naton nga kabus kag ang mga nakabayan. Kay ang sinodal nga simbahan mululupod sa pagpanglakaton pakadto sa gingharian sang Dios nga may tema communion, mission, kag participation. Dili man sa aton wala nahatag sang justisya. Ining tanang paghitabo ipaabot dito sa aton Santo Papa kag sa anuman nga paagi sa atong Santo Papa Francisco naglibot nagpanglakaton sa nasari-sari nga mga nasyon para makaistorya kung ano ang tinutuyo sa Katoliko nga simbahan sa bukos nga kalibutan kag tanan nga mga tinugas sa Dios. Karon nga gabihon ato naman tukibon ang Jubilee Year na may tema The Filipino Families Pilgrims of Hope. Kukon ang Pilipino nga pamilya nagapanglakaton na nagapaabot sang paglako. Ang Jubilee amo ang ika-500 katuig sa Kristyanismo sa Pilipinas. Ginatawag ini nga isa ka espesyal nga tuig mag-umpisa sa pagkatawo ni Ginoong Jesucristo, December 24, 2024. Kag matapos sa January 6, 2026. Ang tema ginhimo para mapabastog ang paglaom kag pagtuo. Nga bisan pa man sa mga pagtilaw nga nagaabot sa atong kinabuhi, kita magabangon liwat nga may dako nga pagsalig nga buligan kita kag proteksyonan sa labaw nga magagahom. Nang nag-abot man ang pandemya COVID-19 nga nagdala sa kakugmat sa bukos nga kalibutan. Atong ginatubang ini nga may hugot na pagtuo kag pagsalig sa atong manluluwas. Magani nakasurvive kita ara pagin ang climate change nga nagatugas sang kalamidad hindi lang sa mga tawhan kundi upod man ang kinaiyahan nagakakuba sa flash flood. Pero sa iban nga duo may grass fire. Tuga naman sa mga grabe nga kainit. Mga panghitabo nga daw hindi ma-explicar sa akong kuna-muna o kaalam. Dugang pagit sa kalabungkad nga pamilya kay nag-abroad kuno para magtrabaho, para mahawas sa kapilagabon. Pero ano ang natabo?
Bangod sa pagsulay, ang pamilya sadto bukos maging broken family. Ang wala katapusan nga gera sa iban nga pungsod. Hindi hamak ang epekto sa mga pamilya. Nadula ang nanay o tatay kag ang iban nga mga pinalangga nga kabataan. Ang pagtuhaw sa modern technology may dakuin nga epekto hindi lang sa pagpangabuhi labi na sa pangatasan sa mga bata o pudman ang mga mature o kung may edad. Halimbawa, oras sa pagprepara sa pagkaon. Si nanay nalingaw sa games. Lalipatan ang pagluto. Mga kabataan subuon maghugas o pinggan o kung anuman ang obra para makabulig ang sabat. Wait lang. Dugang pagi, itabay pabulig himong assignment sa mga bata. Karon lang kay mag-impil pa. May ara pa pornography kag sex for sale. Nga kung hindi natani hatagan sa makaigo nga itirugpangon basin makibot nga lang kita biktima na sang cybercrime. Nga magtulod sa mga biktima sa pagputas sa ilang kinabuhi na regalo sa Diyos. Ang Diyos ang nagtugas sa kalibutan kag sa tanan nga yari dili mapinalanggaon. Hindi niya gusto mamagdao ang paghari ni Satanas. Gani iya ipagdala iyang pinalangga nga bugtong anak na si Jesucristo. Paagi sa Espiritu Santo, diha kay Virgin Maria, pinaagi sa mga sakramento nga iyang ihatag sa aton na buhi ang atong paglaom. Ang sakramento sang kumpisa, sakramento sang Eucharistia, sakramento sang kasal, kag sakramento sa bunyag. Ang taong makikupot sa Diyos, kag iyaw ray katapusan nga gugma, na bungka ang malaot nga influensya ni Satanas. Ang Jubilee Year 2025, isa ka importante nga celebration sa atong simbahan. Bangod oportunidad ini na nabaton sa katsa-katsa ng Kristiyano ang plenary indulgence, which is remission of sin, or as a spiritual pardon. Buot sa iyon, yung pinapatawad na kita sa atong mga kasalanan, ang ini magkaumpisa sa December 24, 2024 sa pagkataon Ginoong Jesucristo kag magtapos ini sa January 6, 2026. Kung kadiin isa ka tuig nga higayunan nga ginhatag sa aton para malikaw sa pagbuhat sa sala kag ipatawad ka ng aton nahimo nga masala. Nawanugid ka dako sambog mo sa Diyos sa iya mga tiluga. Ang Jubilee Year nag-umpisa sa isa ka pangamuyo sa panahon sa Advento. Sa kada pangamuyo, ang puwertahan sa langit nagabukas para sa pagbukbok sa grasya sa aton. Ang CBCP nag-imbitar sa aton tanan mamuyo at paagi sini babadyagan naton ang iya presensya. Ang amay namon, isa ka universal prayer. Ang tinaga na hatagan mo kami, forgive us today, forgive us our sins. Patawaron mo kami sa among mga sala. Nagatungod sa kabukpusan sa katawhan. Ang pagpangakaton na may paglaom o handong on pilgrims of hope, isa ka refleksyon ni Papa Francisco sa tanan nga pinagid sa mga Kristiyanong Katoliko kag siya nagapanawagan nga magbako kita kag ipalapnag ang
pagpanglakaton nga may paglaom, kaupon si Ginoong Hesukristo, pakadto sa isa ka maayo nga nagpangabuhi kag sa aton kaluwasan nga walay katugtuban. Himaya nga iya ginpreparar para sa aton, ikatanan anak sa Dios. Hindi kapag-utton ang atong relasyon sa iya, pinaagi sa pag-utas ng atong kinabuhi o suicide. Itatanan gitawag nga maghatag kabasko kag paglahom sa atong utod, agud makabot nila ang ilang mga handom sa kinabuhi. Invest in heaven by sharing goodness to the brethren. Para mahatagan naton ang kabasko sa atong pagpanglakaton, atong isa-isahon ang tema sa sulod sa 8 ka kagabihon. December 17, Hope of Peace, paglaom sa kalino. December 18, Hope for Life, paglaom sa kinabuhi. December 19, Hope for Freedom, paglaom sa kahiluwayan. 20, Young People Pilgrims of Hope, mga kabataan nagapanglagatong na may paglaom. 22, Hope of Poor Families, paglaom sa kabus nga pamilya. 23, Hope of Sick, Elderly and Abandoned, paglaom sa may sakit, katigulang kag napabayaan. December 24, Hope of Peace and Season of Creation, paglaom sa mga lumad kang kinaiyahan. Ang logo sa Jubilee Year 2025 nagapakita sa 4 kapigura nga nagahakos sa kada isa. Ang una naghakos sa cross, nagasimbolo sa pagtuo kag paglaom. Ang angkla sa idalong amo ang kapag-on sa atong mga paglaom. Ang balod na simbolo nga pagtilaw sa atong kinabuhi at ang duog berde na kasimbolo sa pagpanglakaton nga makapot ang mga limpang ando. Mga otot sa katapusan, kaliho, hambal sa imo katupad. Amen. Kay Hesukristo may paglaom ang atong ginahandom. Kay Hesukristo may paglaom ang atong ginahandom. Kay Hesukristo. Ano ang nagatyagan ninyo? Ano ang nagatyagan ninyo paghambal ninyo? May paglaom. May paglaom. So, sa iwa, maayong gabi sa inyo na tanan. First reading na.